Yes, once again, mga minamahal. Tayo pinagpanya na makinig sa banal na salita. Kaya Brother Lauro Puduso ng walang bawas, walang dagdaga, walang pagkapilipid at walang sariling ubaliwanaga. Sa araw na ito, ating pong pag-aralan ng patungkol sa One Save, Always Save, Forever. Ito po ay part 4 na ating alamin ang mga ito ay last verse, part na ng One to Save, Always Save, Forever. At ating pong basahin na naman, ito pong isa din sa mga basihan, kasi binabasa din natin ang lahat ng mga basihan kung bakit naniwala na one to save, always save, forever, at wala kang gagawin. No? At kung ikay save na, always save, forever. So, ating basahin ang kanilang mga basihan. Ito pong ang Roma 11:29. Ito basahin natin. Sa Roma 11:29, ang sabi dito, sapagkat ang mga kaloob at ang pagtawag ng Diyos ay hindi nagbabago. Yan. Kaya naniwala na once you save, always save forever. Kasi pag tinawag na pa noon, itong siguro ang kanilang basihan, sapagkat ang mga kaloob at ang pagtawag ng Diyos ay hindi nagbabago. Yan, isa sa mga basihan din nila yun. No? Kasi pag ligtas ka na forever. Hindi na magbabago yun. Tignan natin sa English. Kaya tignan natin yun. Pag tinawag na, yan, ligtas na forever. Yan ang kanilang paniwala. Kaya tignan natin sa English. Basahin mo natin sa English. Sa Romans 11:29. For the gifts and calling of God are without repentance. Yan, Kaya yun ang isang basihan din nila na sapagkat ang mga kaloob at ang pagtawag. Yan, kaya kung tinawag na siya ay ligtas sa hindi na magbabago yun. Yan. Sapagkat ang mga kaloob at ang pagtawag ng Diyos ay hindi nagbabago. Tignan natin ito. Isa rin to sa mga basihan na pagligtas siya forever. Once you save, always save forever. Yan. Kaya yun ang basihan. Roma 11:29. Kaya magbasa tayo, kasi pag tinawag na siya, yun na yun. Yan. Hindi na magbabago yun. Okay nga naman kasi nabasa nga naman yan. Pero mabasa tayo sa Matthew 22, verse 14. Sapagkat marami ang mga tinawag, datapwat kakaunti ang mga nahirang. Yan. Sapagkat marami ang mga tinawag, kakaunti ang mga hinirang. Ganun natin sa English. Kasi kahit nga naman na ang pagtawag ng Diyos ay hindi nagbabago, ayan, tabasahin natin. 22:14. Kahit hindi nagbabago yung mga pagtawag sa iyo, hindi ka nagbago kasi natawag ka na, no? Oo. Pero kung pwede ka pa rin mahiwalay, kasi ang sabi rito, for many are called, but few are chosen. Yan, natawag ka nga. Tinawag ka nga, pero kakaunti ang mga napili. Yan. Sapagkat marami ang mga tinawag, kakaunti ang mga nahirang. Yan. Kahit tatawag ka man, pero hindi ka nahirang dahil sa kasalanan. Yan. Sa 2 Timothy chapter 4, 2 Timothy chapter 4, verse 3-4. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi magkakaroon nila ng katinang tainga at magsipagbunton sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masamang pita. At ihihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga
at mga ibabaling sa katha. Yan, mga katang isip na lang. No, hindi na binabasa sa Biblia yung mga aral. Kaya ang sabi rito, basahin ko ulit, sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi magkakaroon nila ng kati ng tainga at magsisipagbunton sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masamang pita. Yan, no? Pili na lang siya. Ituloy sa akin, no? Yun. Nung medyo matagal-tagal na, palisin natin yan. Kasi, kuhan yan eh. Yan. Gusto nang pumili, no? Ng sariling guro. Ito sabi. Sabi niya, sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi magkakaroon nila ng kati ng tainga. Yan. Medyo masakit na magsalita yun, ah. Kaya palitan natin yun. Yan. Ito na lang, maghanap tayo. Magkakaroon nila ng kati ng tainga ay magsipagbunton sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masamang pita at hihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga at mga ibabaling sa kata. Yon, mga katang isip na lang. Wala nang basihan. Yon, doon na lang nila, ang kanilang tainga, doon na lang, no? Doon na lang nila ibinaling sa katha. Sa katang isip. Kaya ayaw ng Panginoon ng mga katang isip eh. Yan. Sa 2 Corinthians chapter 13 verse 5. Siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nangasa pananampalataya. Yan, siyasatin, no? Siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nangasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ganin ninyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Jesucristo ay nasa inyo? Maliban na nga kung kayo'y itinakwil na. Yan. Kahit andyan ka na. Hindi yung once you save forever. Kaya sabi dito, siyasatin, subukin. Yan. Maliban na nga kung kayo'y itinakwil na. Pwede kang matakwil eh. Yan, no? Palagi itong binabasa yan. Mga gawa, takwil, sumpa. Kahit nandyan ka na. Kaya nga sabi, siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nangasa pananampalataya. Yan, siyasatin, no? Pag sabi mong siyasatin, alamin. Ito natin sa English. So, 2 Corinthians, hindi yung sabihin mo na, ligtas na ako yan. Okay na yan. Hindi ganoon, no? Kaya, sa ating pag-aaral na ito, part 4 na ito. 13:5. Examine yourselves whether ye be in the faith. Probe your own selves. Know ye not your own selves, how that Jesus Christ is in you, except ye be reprobates. Yan, maliban na nga kung kayo'y itinakwil na. Yan. Kaya pwede ka pa rin matakwil. Kaya wag mo sabihin na pag save ka na, once you save, always save forever. Wala ka nang gagawin. Yan. Talagang matakwil ka pag ganyan yung isip mo. Yan. Sa 1 Corinthians chapter 1 verse 2. Sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa makatwid bagay, sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus, na tinawag na mga banal, nakasama ng lahat ng mga nagstawag sa bawat dako sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, na kanila at ating Panginoon. Yan. Yang sabi dito, sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa makatwid bagay, sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus, na tinawag na mga banal. Yan, no? Tinawag. Kaya baka dito pa lang, no? Makikinig ka pa lang dyan.
No? Kami laban sa sarili mo yun. Magalit ka pa. Kaya kung talagang nagpapaka-Diyos ka, alamin mo rin yan. No? At makinig ka. Kaya kung tinawag ka, no? Kasi yung paniwala nyo na sa Roma 11:29, ang pagtawag ng Diyos ay hindi nagbabago. Oo nga. Pasalamatan natin ng Panginoon na ating alamin itong mga katotohanan ito, no? Sabi rito na tinawag na mga banal na kasama ng lahat ng mga nagsitawag sa bawat dako sa pangalan nating Panginoong Jesucristo na kanila at ating Panginoon. Yan. Hebreo chapter 6 verse 4-6. Sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap. Ayan. No? Ang sabi rito, sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating. At saka nahiwalay sa Diyos, ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Yamang kanilang pinapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos at inilalagay na muli siya sa hayag na kahihiyan. Yun. So sabi, at saka nahiwalay, yung 5, at nakalasap ng mabuting balita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating. Yun, nakalasap na ng mabuting salita ng Diyos. At saka nahiwalay sa Diyos, ay di maaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Yamang kanilang pinapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos at inilalagay na muli siya sa hayag na kahiyan. Yan, hindi yung once you save, save forever. Pwede pa rin, at saka nahiwalay. Kaya nga no, minsang naliwanag, sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating. At saka nahiwalay. Yan. Pwede pa rin mahiwalay, kaya hindi yung once you save, save forever. At saka nahiwalay sa Diyos, ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Yamang kanilang pinapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos. At inilalagay na muli siya sa hayag na kahihiyan. Yan, no? Minsang naliwanagan, nakalasap ng kaloob, nakabahagi ng Espiritu Santo, yan, at saka nahiwalay. Kaya pwede pa rin mahiwalay, hindi yung always save forever. Yan, walang gayon. No, walang gayon. Sa Kolosas, sa Kolosas 2:18. Sino man ay huwag manakawan ng gantimpala. Yan. Sino man, walang exempted, no? Sino man ay huwag manakawan ng gantimpala sa inyo sa pamagitan ng kusang pagpakababa at pagsamba sa mga anghel na nananatili sa mga bagay na kanyang nakita, na nagpapalalo ng mga walang kabuluhan sa pamagitan ng kanyang akalang ukol sa laman. Kaya, no? Kaya sabi, huwag manakawan ng gantimpala sa inyo sa pamagitan ng kusang pagpapakababa at pagsamba sa mga anghel na nananatili sa mga bagay na kanyang nakita, na nagpapalalo ng walang kabuluhan sa pamagitan ng kanyang akalang ukol sa laman. Yun. Akala mo lang yun. No? Akala mo lang once you save, always save forever. Yan. Kaya sabi dito, na nagpapapalalo ng walang kabuluhan sa pamagitan ng kanyang akalang ukol sa laman. Akala mo lang yung kanyang akala. Akala mo lang yun na once you save, always save forever. Kaya sabi dito, sino man ay huwag manakawan ng gantimpala. Kaya pwede talaga mawala ang kaligtasan. Kaya nga sabi kanina binasa natin,
Make your election sure. Kaya sisiguraduhin mo yun. No? Katulad nito. Nag-aaral tayo dito. Oh. Nakinig ka. Itumigil ka dyan. Yun. Sa 2 John 8. Kaya nga makinig ka dyan. Magpatuloy ka sa pakikinig. Kasi makita ng Panginoon na isa ka rin sa gagamitin ng Panginoon sa ugmang panahon. Yan. Baka maya simpleng gawain pa lang. No, hindi mo na kaya. No, reklamo ka na dyan. Kaya, so nakaraang binasa natin, no, huwag kang magmurmur. Yan. Sa 2 John 8. Mag-ingat kayo sa inyong sarili upang huwag ninyong iwala. Yan. Mag-ingat kayo sa inyong sarili upang huwag ninyong iwala ang mga bagay na aming pinagpagalan, kundi upang tanggapin ninyo ang isang lubos na kagantihan. Yan. Kaya mag-ingat make your election sure. Sabi dito, mag-ingat kayo sa inyong sarili. Anong layunin? Bakit mag-ingat? Upang huwag ninyong iwala ang mga bagay na aming pinagpagalan, kundi upang tanggapin ninyo ang isang lubos na kagantihan. Yan. Kaya ang sabi, mag-ingat kayo sa inyong sarili. Anong layunin? Upang huwag ninyong iwala. Ayan. Ang mga bagay na aming pinagpagalan. Kaya meron tayo itong konklusyon. Ayan. Huwag iwala. Ulitin natin ng konti. Doon ka na sa Romans 11:29, ang pagtawag ng Diyos ay hindi nagbabago. Calling of God are without repentance. Hindi nga nagbabago ang pagtawag sa iyo. No? Kaso naman, sa Matthew 22:14, sapagkat marami ang tinawag, but few are chosen. Yan. Kaya sabi dito, sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral. Yan. Kaya maghanap sila. No? Ayaw nila ng talagang binabasa mo yung mga salita ng Panginoon. No? Kaya nga sabi nito, siya sa atin subukin kung nasa panampalataya ka pa. No? Baka ikaw ay nasa takwil ka na. Kaya kung tinawag ka man, huwag mong, kung ano lang ang gusto mong gawin. Kasi sabi mo, hindi naman nagbabago yun natawag na ako Yan. Kaya sabi nito, tinawag ka na mangagbanal. Yan. Mag-aral ka kung tinawag ka ng Panginoon. Yan. Kaya sabi rito sa Hebrews 6, chapter 4, verse 4-6, minsan ka na naliwanagan, nakalasap ng kaloob, nakabahagi ng Espiritu Santo, nakalasap ng mabuting salita, at saka nahiwalay. Yun, nahiwalay ka pa sa Diyos. Pwede talaga yun. Kaya, huwag kang mag-isip na once you save, always save forever. Yan. Kaya sabi rito, sino man ay huwag manakawan ng gantimpala sa inyo. Kaya sa 2 John 8, mag-ingat kayo sa inyong sarili upang huwag ninyong iwala ang mga bagay na aming pinagpagalan. Yan. Ang konklusyon. Kaya nga, kahit si King David Ito, babasa tayo sa 1 King 11. Sa 1 King 11, tingnan natin ito, Yun, mga pinili ito ng Panginoon 1 King 11, 6-9. At gumawa si Salomon ng masama sa paningin ng Panginoon at hindi sumunod na lubos sa Panginoon, na gaya ng ginawa ni David na kanyang ama. Ayun, nagkasala sila, Nang magagayoy, ipinagtayo ni Salomon ng mataas na dako si Chimos, na karumaldumal ng Moab. Yun, mga Diyos-Diyosa ng Moab. Sa bundok na nasa tapat ng Jerusalem. At si Molok, na kasuklam-suklam na mga anak ni Amon. At gayon ang ginawa niya sa lahat niyang asawang mga taga-ibang lupa, na nagsunog ng mga kamangyan at naghain sa kanilang mga Diyos. At ang Panginoon nagalit kay Salomon dahil
sa ang kanyang puso ay humiwalay. Yun, pwede pa rin humiwalay sa Panginoon, sa Diyos ng Israel, na napakita sa kanyang makalawa. Ayun. Kaya pwede pa rin mahiwalay. Kaya wag mo sabihin na once you save, save forever. Itong mga pinili ito ng Panginoon eh. No? Si King Solomon. Kaya ang sabi dito, ang Panginoon nagalit kay Solomon dahil sa ang kanyang puso ay humiwalay sa Panginoon, sa Diyos ng Israel, na napakita sa kanyang makalawa. Yan. Sa 1 Chronica 28. Kaya wag mong isipin na pag tinawag ka na hindi nagbago 'yun. Oo nga, hindi nagbago, pero ang mga pinili ay kaunti. Yan, ito isa na lang, no? 28:9. At ikaw, Solomon, na aking anak, kilalanin mo ang Diyos ng iyong ama at paglingkuran mo siya ng sakdal na puso at ng kusang pag-iisip, sapagkat sinasaliksik ng Panginoon ang lahat na puso at naaalaman ang lahat na akala ng pag-iisip. Kung iyong hanapin siya, ay masusumpungan siya sa iyo. Ngunit, kung pabayaan mo siya, kanyang itatakwil ka magpakailanman. Yan, pwede ka palang matakwil magpakailanman, hindi save forever. Yan. Kung hindi mo ulitin ko na lang. At ikaw, Solomon, na aking anak, kilalanin mo ang Diyos ng iyong ama at paglingkuran mo siya ng sakdal na puso at ng kusang pag-iisip, sapagkat sinasaliksik ng Panginoon ang lahat na puso at naaalaman ang lahat na akala ng pag-iisip. Kung inyong hanapin siya, ay masusumpungan siya sa iyo. Ngunit, kung pabayaan mo siya, yan, kasi may sarili ka ng mga pag-iisip, no? May sarili ka ng mga ginagawa, na kahit na masama na yung ginagawa mo, save forever pa rin ang iniisip mo. Hindi save forever. Kundi, ngunit kung pabayaan mo siya, kanyang itatakwil ka magpakailanman. Yan. Sa English. Sa 1 Chronica, tatakwil ka pala niya, no? Ng forever. Hindi save forever. 28. And thou, Solomon, my son, know thou the God of thy father, and serve him with a perfect heart, and with a willing mind, for the Lord searcheth all hearts, and understandeth all the imaginations of the thoughts. If thou seek him, he will be found of thee. But if thou forsake him, he will cast thee off forever. Yan, kita mo? He will cast thee off forever. Yan. Itatakwil ka niya magpakailanman. Yan. Kung pabayaan mo siya, hindi yung masama na yung magawa mo, sabihin mo, save forever. Yan. Itakwil ka niya forever. Yan. Kaya salamat sa Panginoon. At tayo po'y nakapag-aral namin itong part 4, no, ng mga patungkol sa once you save, always save forever. Salamat sa Panginoon. At tayo po'y magpasalamat at dahil nakatapos na naman tayo sa pag-aral patungkol dito. Praise God. For the Church of Jesus Christ, the Lord and Savior ang sabi. God bless everyone. God bless Palapensa. Always smile and always remember, Jesus loves us.